Again, magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati naman po yung katabi natin na blessed morning to you. Lahat naman po siguro tayo nakaranas na sobra-sobrang nagdasal, lahat na siguro ng mga nobina. Marami na rin misa yung napuntahan. Pero para pakiramdam natin ay hindi tayo napakikinggan ng Diyos. May mga pagkakataon siguro na ganun dito ba? Yung talagang bigay na bigay ka sa panalangin, pero parang walang nakikinig. Parang walang kasagutan. Kaya naman sa ating mga pagbasa ngayong araw na to, ay siguradong nakarelate tayo sa buhay ni Zacarias at ni Elizabeth. Kung ating babalikan, ang mag-asawang ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sila ay napakabuti. Lahat ng kautusan sinunod na nila. Lahat ng mga mabubuting gawa, nagawa na nila. Pero may isang bagay na hindi pa ibinigay sa kanila. Ano po yun? Yung magkaroon ng anak. At sa panahon ni Jesus, isa itong kahihiyan. Nung panahon nila, parang ito kasi kapag wala kang anak dati, parang hindi ka mahal ng Diyos, parang sabi natin punishment, parang walang pabor sa iyong Panginoon. And to add to that, si Zacarias ay isa pang saserdote, isang malapit sa templo, isang nagsisilbi sa Panginoon. Siguro in-expect nila, no, dahil saserdote, siyempre one of the expectations of the people around them dati ay lahat ng mga pabor na hingin nila ay mapagbibigyan ng Diyos. Lahat ng kahilingan nila maririnig ng Diyos, pero hindi eh. It's the other way around. And it took them so many years. Siguro nawalan na rin sila ng pag-asa sa puso nila. Siguro nawalan na rin sila ng paghawak dun sa panalangin nila. Kaya nga nung nagpakita yung anghel kay Zacarias at sinabi sa kanyang mabuting balita, hindi sila naniwala. Kasi siyempre napakahaba ng panahon ng paghihintay nila, pero dumating yung kasagutan nung panahon na hindi na nila inakalang ibibigay iyon sa kanila. Lahat tayo, kagaya nila Elizabeth at Zacarias, una, nakararanas ng parang katahimikan ng Diyos sa ating mga panalangin. Gaya na nabanggit ko kanina, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang walang boses ang Diyos sa ating mga panalangin. Pero ito yung unang itinuturo sa atin ni Zacarias at Elizabeth. First, that the silence of God in our prayers does not mean that He is absent. Yung katahimikan minsan ng Diyos kapag tayo nagdarasal ay hindi ibig sabihin wala siya sa buhay natin. Pangalawa, na pwede nating matutunan sa kwento nila ay ito, that we share a sense of shame. We have experienced a lot of shame in our lives. May mga kahihiyan tayong mga pinagdaanan sa buhay natin. Pero naniniwala ako na ang Diyos hindi niya yan na tayo mamuhay lang sa kahihiyan. Nabanggit ni Elizabeth sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Na-imagine niyo po ba? Sila ay isa sa mga pinag-uusapan nung panahon nila. Diba mabuti silang tao? Diba nagsisilbi sa simbahan? Pero look what happened to them. Wala silang anak. Nakahihiya yan. Siguro kung may social media pa ngayon, sila na siguro yung usapan natin. Sila siguro pinagpiestahan ng mga chismis. Pero ninyo, ito yung nakamamangha pa sa kanilang dalawa.
Yung pakiramdam nila, hindi na pakikinggan ng Diyos. Yung pinagpepiestahan ng ibang tao dahil punong-puno ng kahiyan, pero nanatili silang mabuti. Diba? Ang hirap nun, no? Kasi ngayon, sinasabi ng mundo, kapag miserable ang buhay mo, kapag feeling mo, binababa ka ng ibang tao, dapat lumaban ka rin. Kung sinisiraan ka, dapat siraan mo din. Kapag masama ang pakiramdam mo at hindi maganda ang tingin mo sa buhay mo, dapat iparamdam mo rin yung ganyang pakiramdam sa ibang tao. Diba ganun yung gusto natin minsan? Kapag miserable ang buhay mo, gawin mo rin miserable yung buhay ng iba. Pero sa kanila, iba. Sila na nga yung hindi napakinggan, sila na nga yung namuhay sa napakaraming kahihiyan, pero mas pinili pa rin nilang maging mabuti. They did not use their pain to cause pain sa ibang tao. Hindi nila ginamit yung hinanakit sa kanilang puso para iparamdam din sa ibang tao na kailangan din nilang magdusa. Nanatili silang mabuti at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. And this is something very important, my dear friends. Especially sa mga pagkakataon na parang hindi tayo napapakinggan ng Diyos. Sa mga pagkakataon na dumaranas tayo sa napakaraming kahihiyan, na dumaranas tayo sa maraming problema. Ano bang gagawin natin? Pipiliin ko pang maging masama or pipiliin ko pa rin maging mabuti at mas lalong lumapit sa Diyos? Diba ganun tayo? Kapag nasaktan, we run away from God. Kapag nasaktan, we do not want to serve God. Kapag hindi napakinggan yung panalangin, I do not want to pray anymore to God. Pero ninyo, sa buhay ni Elizabeth at Zacarias, iba eh. Nasaktan na nga, napahiya na nga, pero nanatili at lumapit pa sa Diyos. And soon enough, no? Binigay ng Diyos yung panalangin, yung sagot sa panalangin nila sa panahon na hindi nila ine-expect. Tanong ko kayo, si Zacarias ba, nung nagpakita yung anghel, naniwala agad? Hindi. Kasi nga, nawalan na siya ng pag-asa rin. Bumigay na rin siya sa panalangin na yun kasi matanda na rin sila. They know already na sa kanilang katandaan, hindi na talaga mangyayari yung panalangin nila. Pero ito rin yung nakamamangha sa bahagi ng Diyos. Sa parte ng Diyos, kahit nagdududa pa tayo, ibibigay niya yung panalangin natin sa panahon na alam niya, sa paraan na alam niya. That even without pala the power of God, He can still give us the prayers that we are asking for. Kaya nga, siguro sa buhay ni Elizabeth at Zacarias, sinasabi dito na lahat kayang gawin ng Diyos. At ito pa, ang pangalan ng Zacarias, ang ibig sabihin, God remembers. Diba sa kanila noon, ang pangalan mo, it means a lot. Si Zacarias, ibig sabihin, ang Diyos laging nakakaalala. Pero sa napakahabang panahon, parang hindi nakaalala sa Kanya. Pero in the end, napatunayan ng Diyos na hindi siya nakalilimot at nariyan siya lagi kahit sa mga panahon na akala natin napakatahimik niya. So naman pwede nating matutunan sa ating mga pagbasa, lalong-lalo sa buhay ni Zacarias at Elizabeth. Ito lang po yun. Na kahit magduda ka sa panalangin mo, na kahit minsan pagdudaan mo yung kakayahan ng Diyos sa buhay mo, kung inabot man sila ng napakaraming taon,
para yung panalangin nila o sagot sa panalangin nila ay pagkaloob, ganun din po tayo. Darating at darating din yung sagot sa ating mga panalangin sa tamang panahon. At yun yung panghawakan natin. Hindi pinabayaan ng Diyos sila Elizabeth at Zacarias na mamuhay na lang ng basta-basta sa kahihiyan. Gagawa at gagawa rin ang Diyos ng paraan para mabago yung buhay natin at para may palala sa atin na hindi siya nakakalimot. Ngayong araw na to, yun yung dadalhin natin sa misang ito. Lord, kahit pakiramdam ko, hindi ka nakikinig, sige lang po. Lord, kahit ang tagal ng sagot mo sa panalangin ko, magtitiwala ako. Lord, kahit minsan, bibitawan ko na yung mga pangarap ko, magpapatuloy pa rin ako, Lord. Kasi alam ko, may plano ka para sa akin. At kapag dumating man yan, alam ko, yan yung perfect timing para sa iyo. God's silence in the story of Elizabeth and Zechariah did not mean that God was absent. The delay sa mga sagot sa kanilang panalangin, hindi ibig sabihin denial. At tinuturo nila sa atin that God's timing is always the perfect timing. So huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy na kumapit sa pananampalataya at sa kaisipan, hindi ako pababayaan ng Diyos